napapanahong balita, ating tatalakayin. Mahahalagang paksa, ating hihimayin. Kasama si Karen Bernadas. Ito ang radyo para sa Bicolano, talakayan sa Bicol. Babae ako at may silbi sa lipunan di pa aapi. Isinusulong ko mga layunin, karapatan sa mga usapin. Sa edukasyon at pagsasanay, kahirap ang kalusugan taglay. Pakikipaglaban sa karahasan, pati sa matungtong galian. Babae ako may panindigan, di matipinag kailan pa man. Babae ako na may karapatan, may boses, may kakayahan. Malakas ang loob, pusong totoo, kayang-kaya ko, siwana ko. Sa buong bansa at buong mundo'y pagsigawan, siwana ako. Babae ako, kayang pamunuan, magdesisyon para sa karamihan. Mekanismong dulot ay pagunlad, sa kababaihang ipatutupad. Sa usaping ekonomiya, karapatang pagtaot ng media. Sa kabataan, kalikasan, pagsangan ng buong sambayanan. Babae ako may panindigan, di matipinag kailan pa man. Babae ako na may karapatan, may boses, may kakayahan. Malakas ang loob, pusong totoo, kayang-kaya ko, siwana ko. Sa buong bansa at buong mundo'y pagsigawan, siwana ako. Ako si Juana, babaeng palaban, ang hamon ng buhay dito susukuan. Kung may kapal sa'yo'y nananali, handang harapin ano man ang malaki. Ako si Juana, babaeng palaban, ang hamon ng buhay dito susukuan. Siwana ka, siwana ka. Babae ako, may panindigan, di matipinag kailan pa man. Babae ako na may karapatan, may boses, may kakayahan. Malakas ang loob, pusong totoo, kayang-kaya ko, siwana ko. Sa buong bansa at buong mundo'y pagsigawan, babae ako. Babae ako na may karapatan, may boses, may kakayahan. Malakas ang loob, pusong totoo, kayang-kaya ko, siwana ko. Sa buong bansa at buong mundo'y pagsigawan, siwana ako. Siwana ako. Siwana ako. Siwana ako. Siwana ako. Diyos marahay na aldaw, Bicolandia. Magandang araw, Pilipinas. Humihimpa-pawid na naman po ang kasanggan ninyo sa impormasyon, ang inyong lingkod bayan, Karen Bernadas, para sa talakayan sa Bicol. Ayan, ating napakinggan ng isang napakagandang awit mula sa Philippine Commission on Women. At ito po ay may pinamagatang Si Juana Ako. Yan. Bakit nga ba yan ang ating opening song? At bakit nga ba yan ang pambungad na kanta para sa ating episode ngayong araw? Dahil mga katalakayan, sa araw po na ito, pag-uusapan natin itong pagsisimula or pagbubukas ng 18-day campaign to end violence against women. Nagsimula po ito nitong Sabado, November 25, at ito po ay matatapos sa araw na December 12, 2023, at siya din namang araw para gunitain ang International Women's Day. Ayon po sa Philippine Commission on Women, itong aktibidad ho na ito, itong advokasiyang ito ay dahilan naman sa bisa ng Proclamation number 1172.
na siya din namang nagsusulong at nagpapakilala ng mga karapatan ng mga kababaihan na kailangang irespeto, igalang at talaga namang i-empower, hindi lamang sa mga kababaihan kung hindi sa lahat ng mamamayan at sektor ng ating komunidad. So ngayong araw na ito, mga katalakayan, makakasama po natin ang Public Information Officer mula naman sa Commission on Human Rights, dahil ang kanila pong ahensya, mga katalakayan, ay may malaki ring gagampanan patungkol po sa mga karapatan ng mga kababaihan, lalong-lalo na sa paksang ito na 18-day campaign to end violence against women. Makakasama ko po ngayong araw si Ma'am Geneva Avila mula sa CHR, sa Commission on Human Rights Region 5. Ating tunghayan, ating pakinggan, magkinig nood sa ating panayam, kasama siya. Magandang araw sa inyo, Ma'am Geneva Avila, ang ating Public Information Officer ng Commission on Human Rights para sa Region 5. So, pag-uusapan po namin ngayon ang patungkol sa 18-day campaign to end violence against women and children. At alam ko, ang CHR bilang isang ahensya ng gobyerno or institusyon ng ating pamahalaan ay may malaking gagampanan dito sa kampanyang ito. Pero bago tayo magsimula, alamin muna natin si Ma'am Geneva. Ma'am, kumusta ho ba kayo ngayong araw na ito? Okay lang, Karen, kasi I was expecting this interview, pero syempre, this being a Saturday, syempre lalabas ng bahay para sa mga yung hindi mo nagagawa during the weekdays when you have work, gagawin mo on the weekend. Anyway, okay lang. I like going out when it's raining. Hindi yung mainit kagaya kahapon na lumabas ako ng office para mag-coordinate. Diyos ko, ang init-init. Okay, so at least yung panahon hindi masyadong maulan, hindi rin masyadong mainit, ma'am. Okay. Okay lang siya. And of course, ma'am, alam ko po, personal day or rest day natin, pero maraming salamat, ma'am, na nabigyan mo ako ng konting time ng araw niyo po. So, simulan po natin una sa mandato at role na ginagampanan po ng Commission on Human Rights. So, ano nga po ba ito, ma'am, para sa kaalaman ng publiko? Ang Commission on Human Rights kasi is mandated to promote and protect the rights of all Filipinos within and outside the Philippines. So that means to say, pag sinabing promotion, we make people aware of their rights. So paano ba yung nagagawa ng Commission? We conduct human rights education activities, including yung information dissemination and awareness raising kagaya nito sa radyo o kaya sa television. Anyway, wala naman television, radio pala. Okay. So, ano ang role namin? We are a member of the RIACAT-VAUC, the Regional Interagency Council Against Women and Children, as well as member agency din kami dun sa national. At the same time, we are the gender ombud under the Magna Carta of Women, at isa sa mga mandates namin is to inform people, women, promote their human rights. Okay? Na-mention mo kanina, ma'am, yung pagiging gender ombud ng CHR. Siguro, ma'am, later, expound natin yan para sa ating publiko. Pero sa ngayon, ano-ano po yung mga programa at mga proyekto or siguro aktibidad po na ginagawa ngayon ng CHR? Anong ginagawa namin sa Commission on Human Rights to promote the rights of women? So sabi ko na nga, we do human rights education campaigns, education activities, which include trainings, conducting trainings and capacity building, conducting seminars, as well as yung information dissemination through radio and social media. So sa women's rights naman, since kasi sa AWFP namin, is an annual kasi yun. So right from the start of the year, January, until the end of December, incorporated po yung gender. So that means to say, may marami kaming activities promoting women's rights and gender equality. Pero basically, in a general scope,
more on information dissemination tayo, education among women, kung ano-ano po yung mga basic rights po nila. I believe, ma'am, ang CHR nag-handle din po ng mga legal cases against violence Of against women and course. children. Of So sa course, ngayon, ma'am, Karen, that's part of our protection mandate. Kasi ang CHR nga, two broad mandates yan, promotion and protection. Pag sinabing protection, there has been a violation of human rights or may human rights abuses committed. So that's where our investigators and lawyers come in. Protection yon. We investigate cases of violation of women's rights. And then after our investigation, if there is a prima facie finding na there has been a violation talaga, ipapasa yung kaso sa lawyer who will solve the case. At the lawyer will have to decide kung saan na kung saan na forum dadalhin yung kaso, either sa prosecutor's office or sa court. O kaya naman administrative cases. So, with that being said, ma'am, dito sa Bicol region, pwede po ba natin, or if ever man na may information, in a general scope, ano-ano po yung kadalasang kaso po na nakukuha ng CHR? Okay. Sa women's cases involving women, okay. Since 2019, we have been conducting yung regional mapping of gender-based violence legal referral mechanisms. Siguro, we started with Legazpi City, Naga City, Daraga, Iriga City, and most recently Sorsogon City. And during the focus group discussions, doon nakita na cases of human rights violations involved yung violation of RA 9262. RA 9262, that's the Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004, as well as yung rape. Okay, rape of children, karamihan. Under RA 9262, there are 4 kinds of abuses committed against women. Yung physical violence, emotional and psychological violence. We also have yung tinatawag na emotional abuse, yung economic abuse, and then ano pa yun? Physical, emotional, and then sexual abuse. So, 4 po yun under RA 9262. At ito po ay nakukumit against women and their children. So, pag sinabing children, ang batang babae o batang lalaki niya na-abuse ng hindi usually, pag sa RA 9262, ang violator niyan or abuser is either pwedeng yung husband, former husband, present partner, yung ka-live-in, or a boyfriend, or someone who she's been dating. Yun ang mga abusers. Okay. So, ang mga biktima, okay. Sige ma'am, go And ahead. then, lesbian. Kasi yung law is generic. Hindi lang lalaking abuser doon. Pwede rin lesbian. Committing violence against her partner. Okay, so that is for the Bicol region setting. Pero ma'am, ano yung cause sa pag-handle ho natin ng mga kaso? Anong nagiging cause at nagbubunsod ito ng violence against them? There's a study na kinonduct ng Women's Legal Bureau at marami dong mga reasons why women, although ang ano doon is why women stay in an abusive relationship. Pero if ang question mo is, ano ba ang kausa or cause? It's as simple as yung food getting burned. According to the Philippine statistics data, yung reason na na-burn lang yung pagkain, binubugbog na yung babae. Dito yan sa Bicol region. So, as simple as that. Ang tingin siguro kasi, syempre may deeper explanation dyan. Ang tingin siguro ng lalaki sa babae is, kayang respetuhin. Mababa, ma'am, ang pagtingin sa mga kababaihan. Yes, oo. Hindi siya respetado ng kanyang asawa o kaya ng kapartner niya. Imagine, you get abused just because the food was burned. Very petty. Pag sinabi namang yung hindi siya respetado, walang human rights, hindi pinapractice yung human rights ng lalaki. I mean,
hindi siya siguro aware na ang babae may human rights din, to be respected, to be hindi yung basta-basta bubugbog yung lahat. Oo. So, there's this absence na yung human rights. Mhm. So, mahalagang malaman, kahit yung mga basic lang naman yun, ma'am, no, sa isang relasyon. Basic ang pagbibigay ng respeto, for example. Ano, ma'am? Yes, oo. Even with a friend, dapat nirespeto mo rin. Kaopisina mo, dapat nirespeto mo rin, di ba? So, Mm-mm. lalong-lalo na pag mag-asawa kayo. Okay. So, pagdating, ma'am, sa inyong pagbibigay ng mga information dissemination or educational campaign, ano yung karaniwang nais nating bigyan ng emphasis or highlight sa mga kababaihan pagdating sa mga violence against them? Oo. Dapat i-ano natin, ang purpose ng promotion of these laws is to empower them. Na there's this law at kung nabaviolate man ang kanilang mga karapatan, they can always get protection from the law. There's the RA 9262, 9710, and recently yung RA 11313, yung Public Safe Spaces Act. So, all they have to do is empower themselves. Hindi sila palaging biktima lang na walang mga karapatan. Oo po. Actually nga, ma'am, ito napapansin natin, yung gender and development, nagiging empowered na dahil sa dami na rin ng mga batas na naipapasa para sa kanila. Oo, empowered na ngayon ang mga kababaihan kasi they're now filing cases against their abusers. Unlike before na they just suffer the abuses, prefer to remain silent. Perhaps because of, yun nga, yung lack of information. They are not aware na meron palang law na existing which protects them, gives Yes. protection to them. So that is now a development, no? Here, even here in the Philippines. Sige. Actually, kung titingnan natin, mataas ang Gender Equality Index ng Philippines. And we have many laws giving protection to women. Kasi nga, we have the SIDO, siya yung nag-start nito after we are a signatory to the SIDO, and because we're a signatory, yung mga provisions ng SIDO, nilocalize natin, dinomesticate natin. That's why we have many laws protecting women nowadays. To give recognition to our itong Philippine ambassador who drafted the SIDO, si dating Senator Leticia Ramos Shahani. So we owe a lot to her. Okay. Hindi lang po mga Filipinos, women all over the world. Wow! So, may nag-pioneer, ma'am, na isa ring Filipina, and that really makes a lot, in 1979, oo. Isa siya sa dalawang ambassadors who drafted the convention, the treaty. Okay. So, ma'am, maraming salamat sa impormasyon na yan. At dahil na-mention na rin natin na marami ng empowered at hindi na in silence ang ating mga kababaihan, sometimes nagpa-persist pa rin yung ganitong problema. So, if ever meron mang mga kababaihan or mga kabataan dito ngayon na nais mag-file ng kaso or ilapit ang kanilang na-experience na paglabag sa kanilang human rights, paano po sila makakalapit sa CHR? We have a regional office is located sa Rawis, sa Legazpi City, and we have a sub-office dito sa Naga City. Diyan lang malapit lang sa City Hall. And then they can always pwede naman ipadala sa online. We can be reached by may mga pwede kami makontak online. At meron ding ang CHR, yung meron kasi kaming gender-based observatory project, pwede doon magpadala ng complaint. So aside from the CHR, maraming mga agencies na pwedeng tumulong sa mga babae. Hindi lang ang CHR. There's the PNP, the social welfare officers, and even sa barangay kasi na-localize talaga yung law. So right there in the barangay, pwede sila mag-secure ng barangay protection order kung kinakailangan. Then they can always file a case sa barangay. At ito na yung endorse naman yun sa proper agency. Yes. Tama, ma'am. At ito na yung time para gawin nila yun. Imagine, starting today, no? November 25, ay magkakaroon nga ng 18-day campaign against VAUSI. Ito po ba, ma'am, pwede ba nating pahapyawan kung ano yung pinakalayunin ng kampanyang ito?
Matagal na itong campaign. Actually, this started sa global, 16-day campaign sa Rutgers University. So that means to say yung domestic violence or violence against women, it's not a local issue. Global talaga siya. Pero dito sa Philippines, dinagdagan pa natin ng 2 pang araw. So from 25 until December 12 para naging siyang 18-day campaign. So we start on November 25 and end on December 12. That's the International Day Against Human Trafficking, di ba? To end violence against women. It's to end violence. So, we have to make people aware of their rights, lalong-lalo na yung mga kamatayan. Kaya nga merong mga parades, di ba? Yung orange, di ba yung orange campaign ng DOT na kinukoloran ng orange, lang local, kundi yung mga structures na masyadong noted. Halimbawa, dito sa atin, sa Bicol Region, Cagsawa, sa Daraga, yan yung mga na-identify ng DOT. Kinukoloran siyang orange during the 18-day campaign. Opo. Di ba orange? Oo. Sige, Yes, and meron ma'am sa ibang mga government agencies na if ever, like every beginning of the week, like every Monday, they have to wear orange, di ba? Yes, Bilang pakikipag-unite sa adhikain na ito. Meron sila kahapon yung caravan na yung pinopromote nila yung Safe City app. So, they started, nag-caravan sila and then they ended sa Commission on Human Rights. So, what they're trying to do is to promote the Safe City app. Ano ba yung Safe City app? City, once ko na narinig sa meeting na, ang purpose niya is, may app na pwedeng gamitin ng mga babae. Halimbawa, isang biktima ng karahasan, pwede siyang magamit ng app na yon para i-report yung pang-aabuso sa kanya. We're trying to create a safe city. So, syempre pag marami na nagamit ng app na yon, magkakaroon na ng data statistics. Ano ba yung mga lugar dito, halimbawa sa Legazpi City o sa Naga City na marami yung incidences of halimbawa domestic violence o kaya yung violation of the Safe Spaces Act o kaya may rape, makikita doon na eto pala yung lugar na marami dito. Anong purpose nun? Ma-alert yung mga authorities na magbigay ng intervention. Halimbawa, dito nga sa Legazpi, anong barangay nga sa San Roque, marami nga dyan ang domestic violence. So, nalaman natin yun. So, ano dapat gawin ng mga government agencies? Like CHR, pwede kaming mag-conduct ng information dissemination doon. Pwede rin magkaroon ng legal clinic caravan doon. O kaya yung mga police, o kaya yung mga barangay captains, alerted sila. Dito pala sa barangay natin ito, maraming kaso. At hindi lang pumupunta sa barangay natin, instead, nagre-report yung mga babae sa app na yun. Okay. So, sana meron din ganun tayo dito sa Legazpi. And siguro since nagawa siya ma'am in the national level, makikita natin yung effectivity nun, baka gawin din dito sa local level ma'am, especially for areas. Yun. Yes. I think sa South meron at ang Tacloban City. Safe City app. They're using that already. Okay. Safe City app. So, looking forward, ma'am, no, na maraming, yun kasi ay isa lang naman din sa mga interventions na ginagawa ng gobyerno para ma-identify, ma-alert, and soon, mawala yung ganitong violence against women and children. Kasi, nakakaawa, ma'am, kung malalaman natin, especially sa linya po ng trabaho ninyo that CHR is handling cases. And ako din personally, kung meron man akong kakilala, nakikita ko po ma'am yung emotional damage or plight, no? Na kanila pong na-experience doon sa mga violence na I believe hindi naman nila ma'am deserve. Kahit po ano yung rason, hindi naman po siguro deserve ng isang kababaihan or ng bata na ma-experience yung violence. Karen, ang nakakaano kasi is, yan yung dito lang sa sentro. How about yung mga malalayong lugar? Lalong-lalo na yung rape na hindi reported kasi yung parents lalong-lalo ng incest, paano yung victim doon na hindi nabibigyan ng intervention, walang psychosocial intervention na naibibigay kasi unreported yung kaso, tapos
Sometimes the mother, kung lalong-lalo pa ang perpetrator is the father or someone close to her, tinatakpan pa yung pangyayari. So, yun ang nakakaiyak kasi walang intervention, walang access to justice. Sa paanong paraan pa po kaya natin pwedeng ma-address yung ganyang issue? Siguro ho, lalapit tayo mismo, ma'am, tayo mismo ang pupunta sa mga komunidad na yan na malalayo. Community-based sigurong mga programs dapat ang Commission on Human Rights kasi we're just a small agency. Ang police mas malaki pa sila at mas mas visible sila up to the meron silang mga police stations in every municipality and city, and then even the social welfare office meron silang city and then municipal level. And then at yung mga mga barangays. So I don't think nagkukulang ng intervention yung kailangan kasi lang kahit i-strengthen pa, ma'am. Yung sa barangay, we have to syempre mahirap din kasi yung pag-analyze ng kaso, may pumupunta diyan kasi hindi naman masyadong minsan mga newly elected officers, so hindi nila alam kung ano pa yung mga kahit nga sa mga pag ng barangay Valdez, hindi pa nila alam kung paano yon. Dapat pag-igtingin pa ng DILG. Kasi sila ang may sa mga barangays. Diba? Yes. Pero ma'am, hindi ba to ma'am sakop ng mga batas? Like, hindi mo ba dapat sinasabi ng batas na dapat sa kada barangay ay merong Valdez? Yes, oo. Totoo yun. At ang Commission on Human Rights monitors this barangay Valdez. Kaya na ang problema kung minsan, ang mga reports, maganda. Pero pag kukonda ka ng on-site na visit, non-existent naman yung barangay Valdez. Kung meron namang palang existing implementation, kailangan na lang ma'am i-capacitate yung mga tao. Yes, kasi di ba every now and then nagkakaroon ng turnover ng tao sa barangays. Di ba meron tayong recent barangay elections? Yung barangay captain, dapat alam niya yung mga laws. Kung hindi masyadong capacitated, so dapat palaging pinakapacitate sila. Okay. Diba? So sana yan yung magiging next step ng ating pamahalaan, ma'am. Kasi napakahalaga ng information na mention nyo kanina because of having the knowledge of their rights and support from the government, na i-empower sila. Kaya nga, nakikita natin, there's a rise in the number of incidents. So, indication yun na alam na ng mga babae na meron pala, na-violate yung rights nila. Kaya that's why they are reporting. At the same time, may ibig din sabihin yun. That means to say, to shift naman siguro dun sa mga lalaki. They should be made aware na, di ba? We have to involve the men in the fight against violence against women. Tama, ma'am, kasi kung sila man yung magiging kasama natin sa buhay, alam din nila kung paano protektahan yung mga kababaihan, ma'am. Yes, so at the same time, dapat nirespeto nila. So that's why yung gender sensitivity, it has to be taught sa mga college students. Diba? Even sa high school, dapat alam na nila yung gender sensitivity. Para once they get married, alam na nila. Bilang pagtatapos, ma'am, sa ating pag-uusap or panayam dito sa radyo, may we ask, ano-ano yung mga simpleng bagay na pwedeng gawin ng simpleng mamamayan whenever they go out from their houses, makipag-interact sila with people, or kahit sa pag-uwi ng sa kanilang tahanan, ano yung mga simpleng bagay na pwede nilang gawin para ma-uphold pa ang karapatan sa mga kababaihan at maiwasan yung violence against women and children? Siguro, sa mga lalaki, palagi na lang nila isipin na yung babae dapat ay nirespeto. Okay? So, yun. It all boils down to yung lack of respect. Kaya nagagawa mo yun. And then, kung meron man nakarahasan na nagagawa sa kababaihan,
yung mga lalaki, karahasan is a learned behavior, natututunan kasi that's what you see from your parents, that's what you see in the movies. So, pag sinabing natututunan, pwede mo ring i-unlearn yon, unlearn the behavior. You join organizations which promotes women's rights. So, kung doon naman sa mga rural areas, yun ang mahirap kung talagang uneducated yung babae. So, that's where yung mga civil society organizations and the government agencies come in. They have to educate these people. Okay. So, napansin ko dun, ma'am, for those people who have knowledge, they have greater responsibility sa kapwa Yes, nila. kasi alam mo na di ba? So, pwedeng sabihin mo dun sa, halimbawa ikaw, may katulong kayo na hindi nakapag-aral, pwede mo namang sabihin, uy, may lobaga, nasa rin ka ini, o kaya naman, there's this, may 18-day campaign, maging aware sila, Yes. you be an agent. Maging proactive din, ma'am. Yes. Even sa ma'am, sa pagsuway, kung meron mga batang lalaki, 'di ba? Minsan nagbubuli or yung iba naman ay medyo superior ang dating sa kanilang sarili towards any other classmates na mga babae. Pwede rin siguro silang gently na pagsabihan, ma'am. Yes, oo. Yung bata pa, mas maganda magturo sa bata pa. Diba? Kaysa yung medyo matanda na mahirap nang alisin yung gano'n na pag-uugali. So, siguro yung pag-educate, dapat sa bata pa. Okay, so bilang pagtatapos, ma'am, ano po yung nais nating ibilin? Maybe call to action towards our listening public, especially dito sa Bicol region. At kung pwede nyo rin po, ma'am, i-invite ang ating mga tagapakinig na makipag-participate din dito sa ating 18-day campaign against violence against women and children. This campaign has been going on since mga early 2010, 2011. So, by this time, sana marami na nakakaalam. Pero for those who do not know yet, there's the internet. Diba? Hindi mo masabing, wala akong I'm cut off from the, ang mga information nandiyan lang. All you have to do is access them. So, itong 18-day campaign, I hope na sana marami na tayong nagagawa. Marami ng mga developments. Generally, ma'am, and collectively, we are hoping that in one way or another, kahit sa maliit lang na bagay, magsa-spark ng changes sa kaisipan itong 18-day campaign. Since na-mention mo po na it's been going around for a decade po, siguro more than 10 years ago, sana may pagbabago kahit sa kaisipan po ng hindi lang mga kababaihan, kung hindi mga kalalakihan. Siguro dapat yung change talaga sa lalaki, yung mindsets nila. Sila dapat siguro ang pagtuunan ng information dissemination, education, yung changing of mindsets, changing of attitudes. Kasi empowered na yung mga babae. They already know their rights. So dapat yung lalaki, dapat may pagbabago na sa kanila. Okay. Ma'am, that is a very good stance coming from you as the Public Information Officer. At sa mga nakikinig sa atin ngayon, we hope that we get the message right, and apply this message sa ating mga buhay. So, without anything to say, ma'am, dahil meron na lang tayong ilang minuto, sabi po ng Zoom. Once again, ako po yes, ma'am, nagpapasalamat po akong higit, dahil sa oras na binigay niyo po. Hindi lang sa oras, kahit po sa karanasan at saka sa kaalaman po, especially sa mainit-init ding paksa na kinakaharap ng Philippines ngayon, which is violence against women and children. And once again, ma'am, maraming salamat, and we hope that this campaign that will start today hanggang December 12 ay mag-iiwan sa atin ng malalim na mensahe, na to really end violence against women and children. So, ma'am, again, maraming salamat po sa inyo. Have a great weekend. And baka meron pa kayong naisabihin, ma'am? Wala na. Marami na siguro akong naikwento. Thank you very much, Karen. Yes, ma'am. Thank you so much. At sa lahat din po ng mga nakikinig sa atin, maraming salamat po.
Have a great weekend and Diyos mabalos po. At dyan po nagtatapos ang ating episode ngayong araw na ito ng Talakayan sa Bicol. Nawa po ay marami po tayong natutunan at marami pong kaisipan ang namulat patungkol po sa paksang ito. To end violence against women ay hindi lamang po isang gawain ng CHR or ng PCW. Ito po ay gawain or ito po ay kailangan isulong kailangan isulong ng hindi lang iisang komunidad or aspeto ng ating bansa, kung hindi bawat isa sa atin ay kailangang may layunin na talagang matigil na masugpo ang karahasan laban sa mga kababaihan at mga kabataan. Tandaan, Juana, babae ka, hindi babae lang. Diyos marahay na Aldao, Bicolandia. Magandang araw, Pilipinas. Ito po, si Karen Bernadas. Ang suwitsit ay bang-mang-mang, ang suwipol ay bang-hung-hang. Ang babae sa lansangan, huwag hiritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag hiritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Napapanahong balita, ating tatalakayin. Mahahalagang paksa, ating hihimayin. Kasama si Karen Bernadas. Ito ang radyo para sa Bicolano. Talakayan sa Bicol.